Kumain ka na? Kumain ka na? O sige, bago tayo magsimula, siyempre kakamustahin muna kita. Kailan yung naging huling chemo mo? July 20. 20, so 10 days na? Nakaka 10 days na. Kamusta naman yung itong linggo mo? Yung isang buong linggo mo, kamusta naman? Nanghihina. Ang sakit na mo. Paano? Okay. Sa katawan mo, Wala nang ka. pag wala kang gana kumain, ano yung usually mga kinakain mo? Kapag nahihirapan kang kumain? Sutang mo. Okay. Which is carbs yan. Meron ba sa inyo mga yung nabibila ng buto-buto? Yung bibili kang buto-buto tapos papakuluan yung buto-buto na yun? Meron ganon. I think, siguro may ref naman kayo? Wala. Wala. Hindi kasi inisip ko bakit tinanong ko kung may ref. Kasi kunyari, magpapakulo ka ng buto-buto. Yung matitira, ilalagay sa ref. Tapos kakainin mo siya tuwing... Kasi yung beef bones na sabaw, may collagen yun. Meaning yung collagen ay maganda sa mga pain. Tapos, kahit gutom ka, pag nakainom ka nun, may nutrients. Okay, so, nahihirapan ko kumain o wala ka lang ganang kumain? Nahihirapan ako. Nahihirapan ka? Gusto ko lang. Gusto ko lang. Mm-mm. Gusto ko lang. Okay. Pero wala kang makain o nahihirapan kang kumain? Nahihirapan ako. So parang dapat sa'yo ngayon ay liquid, mga liquid. Itatanong ko na lang din kung nag-apply ka na ba dun sa third floor? Hindi pa. Kasal ko po sa Tuesday. Oo, maagahan mo para sa 12 o'clock nandun ka dun sa salo-salo natin. Kaya ko tinatanong syempre para alam ko kung anong mga parte yung may mga masakit sa'yo. So, sa katawan mo, ano yung mga nararamdaman dun sa katawan mo ngayon? Yung breast ko po. Oo. Saan nga yan? Kaliwa? Kaliwa? Parehong kaliwa kanan? Pareho po. Tatayo ako. Parehas, okay. Yung pa ako. Okay. Ay, yung ano ang gamot na binigay sa'yo sa tagubilin? Pero lang naman po. Okay. Tramadol. Tapang calcium. Hindi ka naman nagsusuka, hindi ka naman na nagtatae. Okay, so wala yun. Ay, ano po ako? Nagpupo po ako. Oo, kasi ganun ako nung Kahit na walang laman. kinakain. Oo. Kaya ko to tinatanong kasi, syempre, minsan kinakausap ko si May, 20. Kasi minsan may mga bagay kaming pinag-usapan, minsan hindi ko kasi alam yung kunyari, mga side effect siya, minsan ine-explain niya sa akin. Kaya tinatanong kita ngayon para at least pag napag-usapan namin, tapos may nakuha akong information, edi sinishare ko rin sa'yo. Pero, sa tulad mo nga na nahirapan kumain, sabaw, na buto-buto, yung sabaw ng buto ng paa ng manok, sabaw nun, buto ng beef, kahit yung hindi laman, yung basta mayroong buto na pakukuluan, yun, sabi mo kasi may mga masakit-sakit sa mga parte ng paa mo, rin kasi siya, parang collagen, siguro yung mga joint pain mo ay mababawasan. So, yung gamot mo siguro kailangan Biogesic yata is every 4 hours ba? Pero yung tramadol, hindi ko alam kung every oras yun. Dapat may... Tramadol po, parang
Parang wipe. Oo, ayoko rin ng tramadol, di rin ako. Ano lang ako, paracetamol. Try mo lang kahit paracetamol lang, hindi matapang. Pero yun every 4 hours, pag meron lang masakit. Oo, kasi hindi agad-agad talaga nawawala yung side effect eh. Lalo na may masakit sa'yo. Ang huling nag-suggest sa akin ng nung kinimo daw siya para mawala yung mga pain, nagpapapawis siya. So hindi ko alam kung paano ka magpapapawis. Kung mag-walking ka, syempre yung hirap ng sitwasyon mo ngayon, may masakit sa katawan mo, kaya para ang hirap, hindi ko ma-imagine din na may pain at naglalakad. So, okay. Sige. Bago kita ipag-pray over, pero pwede naman ba kitang tanungin? Ayan. So, ang question ko is, tinatanggap mo ba si Jesus Christ sa buhay mo? Ano ulit? Yes, okay. Yes. So, para before tayo mag-start, maramdaman natin yung presence ni God sa life natin. So, i-close natin yung eyes natin, tapos i-feel natin yung presence ni Jesus Christ sa ating dalawa. Bago ko pala simulan, ilan nga ulit yung anak mo? Dalawang anak. Tapos yung husband mo, ano nga palang work niya ngayon or pinagkakaabalahan? Construction. And may mga kamag-anak ka pa rin na dumadalaw sa'yo or meron naman mga tumutulong sa'yo. Okay. Dear God, tinataas ko po ang inyong anak na si Vivian na dumadaan sa napakahirap na journey ng cancer. Lord, i-heal niyo po ang bawat parte ng katawan, ng kanyang mga buto, ng mga dugo na dumadaloy sa buong katawan niya. Lord, yung mga pain na nararamdaman niya, nililay na namin ito sa inyong paa, sa inyong kamay. Tanggalin niyo na po yung masakit, mga masasakit na nararamdaman ni Sis Vivian sa araw-araw na side effects ng cancer. Lord, lumalaban po siya para sa sarili niya at lumalaban din po siya para sa pamilya niya. Alam ko nakikita niyo po yung puso niya, yung lakas niya, ibinibigay niya kada kada chemo. Ito ay patunay na gusto niya at ipinagpapray niya namin ang kagalingan ni Sis Vivian. Lord, dumaloy ka sa kanyang katawan, the Holy Spirit, pagalingin mo yung lahat ng parte na sumasakit, lahat ng parte na hindi maipaliwanag kung ano yung nararamdaman ni Sis Vivian. Pagalingin mo siya, palakasin mo, bigyan mo ng total and complete healing. Alam ko, Lord, na itong pinagdadaanan niya ay parte lang ito ng kanyang kwento. Hindi pa dito natatapos ang magandang plano mo para sa kanya. Kailangan lang namin maging faithful sa inyo, Lord, na paniwalaan na magaling na kami. Pero kailangan muna namin pagdaanan yung ganitong kahirap na sitwasyon para alam namin na wala kaming kakapitan kundi ikaw lang. Lord, hindi po simple ang bagay-bagay na pinagdadaan ng isang may cancer.
kahit ako ay hindi ko rin alam kung ano yung hirap na dinadaanan ni Sis Vivian, pero Lord, yung prayer ko para sa kanya at sa buong cancer community na gumaling na lahat, na pagalingin niyo po lahat kami dahil again, hindi nga po ito madaling pagdaanan, pero naniniwala kami na kayo lang po ang magpapa-heal sa amin. At isa pa po, Lord, ipinagpipray ko po na yung mga tamang gamot ang ibigay niyo po para kay Sis Vivian. Yung mga pumapasok po na gamot, kada chemo niya ay gumagaling. Ang mga sugat, ihilom, ang mga parte na nakabukas ngayon, ihilom mo siya para mas mabawasan paunti-unti yung mga pain ang nararamdaman niya. Lord, itong side effects po niya, again, inililay po ulit namin ito sa inyong kamay, sa inyong paa. Tanggalin niyo na po itong mga pain sa kanya para makakilos po ulit siya, makatayo ng maayos, magawa niya yung mga bagay na hindi siya nahihirapan. Lord, sana yung mga anak niya rin po ay maintindihan yung situation ng kanilang mother. Sana yung mga anak niya ay matulungan din siya na sa bawat araw na dumadaan, kung ano man yung pain na nararamdaman, sana ma-assist or matulungan siya ng kanyang anak. At sana po ay bigyan niyo rin po ng maraming projects ang kanyang asawa para ito ay magkaroon sila ng maraming provision sa pang-araw-araw nilang gastusin, pangkain at pambayad sa kanilang mga pangangailangan. Lord, lahat ng ito ay kayo lang po ang provide. Kung bigyan niyo rin si Sis Vivian ng opportunity, kung ano kung pwede niya rin maibenta or makatulong para sa kanya. Lord, ikaw lang lahat ang mag-guide sa amin ng mga ito. Lord, maraming salamat na ako yung minesig ni Sis Vivian para mag-pray over sa kanya, sa kanyang kagalingan. Dahil tulad ko rin po na dumaan din po sa hirap ng side effects ng chemo, iniyak ko lang po sa inyo, Lord, yung healing power na dahil gusto ko pong gumaling, ay napakinggan niyo po ito. At naniniwala ako, Lord, na every iyak ni Sis Vivian sa inyo na humihingi po ng kagalingan, ay ibibigay niyo rin po ito sa kanya, tulad ng pagbigay niyo po sa akin ng kagalingan, Lord. Again, kailangan lang po namin maging faithful sa inyo. Faithful na i-heal niyo po kami. Total and complete healing from the tip of her hair hanggang soles ng kanyang feet. Dumadaloy po ang Holy Spirit para po gumaling na po si Sis Vivian. At naniwala ko pagkita ko sa August 4, Lord, malakas po siya. Celebrate pa po kami ng salo-salo. Ang celebration namin ay para makita ang mga ngiti ng bawat isa, Lord. So, maraming salamat po, Lord, na
bigyan niyo po ng opportunity sa pagtanggap ni Sis Vivian sa inyo, Lord, as Lord and Savior ninyo po. Ay, Lord and Savior po niya. Lord, bigyan niyo pa po ako ng mga opportunity para rin makatulong din po sa kanila, and at the same time mapag-pray ko rin sila parati tuwing makikita-kita or katulad po nitong oras na ito ay nagpa-pray po over po si Sis Vivian. Again, Lord, naniniwala po kami sa inyo sa healing, after healing. Maraming salamat po, oh God, Lord God. In mighty name of Jesus, amen. Thank you, Sis Vivian. Naiyak din ako doon. Na-feel ko rin yung pinagdadaanan mo na yun. Actually, umiyak din ako nung time na yun, nung yung may pain akong naramdaman. Na-videokan ko nga yun eh. Hindi naman sa peki yung iyak na yun. Sa video ko ito lang matandaan ko kung anong pinag-pray ko. In-upload ko yun sa YouTube. Umiyak din ako yun sa video. Gusto ko nang bumalik ko. Ayoko na dito nararamdaman ng katawan ko. So, yeah. Basta ano lang. Yun nga. Ang pag nagbanggit ka ng ano, Lord, gusto kong, Lord, alam ko may purpose pa ako. Para sa sarili ko at sa pamilya ko. Puro kagalingan. Huwag mo na lang babanggitin yung mga pain para ang parating umaano sa iyo ay kagalingan, ganyan. Kumbaga, iiwasan muna natin ang banggit ng pain. Kahit na may nararamdaman tayong pain, Lord, pinagaling mo na ako. Lord, ako kasi minsan pag may masakit sa akin, kinakapa ko yung parte ng nagpipain. Tapos ipinagpipray ko rin yung gano'n. Kaya minsan naglalakad ako pag may masakit. Lord, tanggalin mo na po yung masakit sa katawan ko. So, again, normal umiyak. Normal yung nasasaktan. Kasi masakit naman talaga. Hindi yan biro. Ay, sakit niyan. Kahit ako, alam ko yan, yung isang buong araw nakahiga, mas gusto ko lang nakahiga ako. Kasi ako makatayo kasi masakit yung katawan ko. So, hindi siya madali. Kahit i-explain sa mga normal na tao, hindi nila maintindihan yung sakit ng nararamdaman nila. So, again, ganun, pag gusto mo ulit pagpa-pray over, message mo lang muna ako. Pag wala kong ginagawa, ay bibigyan ka lang ako. Salamat sa tiwala mo na napag-pray kita. Okay, sana ay welcome. Sana ay masaya ka naman sa ngayon after nang nakapag-pray tayo. Okay. Ayun, thank you. Sana si God na yan, yung Holy Spirit na ang dumadaloy sa atin ngayon. So, mamaya, kung meron kang bigla ulit na may masakit, may pwede naman natin ulit ipag-pray. Okay? Huwag mo kalimutan yung sabaw na mga buto-butong sabaw. Kunyari, meron kang kakilala dyan na nagtitinda. Tapos, may sabaw sila, humingi ka na lang. Yung buto-buto, yung, ano po yan yung may mga buto-buto, baka pwede pong humingi na lang ng isang sabaw. Hindi mo, kasi sabi mo, hindi mo naman na i-ref kaysa magpakulo ka. Humingi ka na lang, pwede yan sa mga tindahan, nagbibigay naman sila. Buto-buto lang ha, yung buto-buto. Okay yun. Okay. God bless. And kagalingan. Bye-bye. Thank you. Thank you po sa oras. Yes, walang anuman. Okay. Bye-bye. God bless.